Sa ating pong pagpapatuloy ng ating pong pag-aaral, ay nais ko po na buksan natin ang ating pong mga banal na kasulatan dito po sa Aklat ng Exodus, talatang 16, mula po sa talatang 2 hanggang sa 12. At ito po ay siyang pinakabatayan ng ating pong talata sa ating pong pagbubulay-bulay sa araw pong ito. At ito po ay pinamagatang natin sa pang-araw-araw na lakas sa ating paglalakbay. Ito po ay tumutukoy sa Israel kung saan sa kanilang pagpapatuloy kailangan po nila ang iba yung lakas sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay. At nabanggit ko nga po na sabi niya, yesterday's strength is not enough. Yung pong na kalakasan mo kahapon ay hindi maging sapat o kasapatan sa paglalakbay mo ngayon. Sa Exodus Kapitulo 16, tingnan po natin ang mga talata na ating pong pagbabasihan. Nang mga salitay nagreklamo, ang mga Israelitay nagreklamo kina Moses at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa sana'y pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto, doon nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang sa gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Sinabi ni Yahweh kay Moses, paulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng makakanin nila sa maghapon. Sa pamagitan nito'y susubukin ko kung susunod sila sa aking mga tagubilin. Tuwing ika-6 na araw, doble sa karaniwan ang kanilang pupulutin at ihahanda. At pagkatapos ng makikipag-usap nila kay Yahweh, sinabi ni Moses at Aaron sa mga Israelita, mamayang gabi, mapapatunayan ninyo na si Yahweh ang naglabas sa inyo sa Ehipsyo. At bukas ng umaga, makikita ninyo ang kanyang kapangyarihan. Narinig niya ang inyong reklamo laban sa kanya, sapagkat tuwing gagawin ninyo ito sa kanya, kayo ang nagreklamo, hindi sa amin. Idinugtong pa ni Moses, mamayang gabi bibigyan niya kayo ng karne. Bukas ng umaga ay tinapay ang ibibigay niya sa inyo. Hanggang gusto ninyo. Yan ang sagot niya sa inyo. Ang totoo, anumang reklamo ninyo ay laban sa kanya, hindi sa amin, sapagkat sino ba na kami para pagreklamuhan ninyo. Sinabi ni Moses kay Aaron, paharapin mo ang buong bayan kay Yahweh, sapagkat narinig niya ang kanilang mga reklamo. Nang sabihin ito ni Aaron, ang buong bayan ay humarap kay Yahweh. Sa gawin ng disyerto ay bigla na lamang nilang nakita sa ulap ang kaluwalhatian ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh kay Moses, narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na sa pagtatakip silim bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga bibigyan ko sila ng tinapay hanggang sa gusto nila. Sa gayoy malalaman nilang ako si Yahweh, ang kanilang Diyos. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita sa ating pong puso. Tayo po ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, salamat po sa amin sapagkat sa amin pong patuloy na pagtunghay sa buhay ng mga Israelita sa kanilang paglalakbay ay marami po kaming natututunan. Tulad po ng dapat na magtiwala at manampalataya sa iyong kapangyarihan sapagkat ikaw yung Diyos na nangunguna at may hawak ng aming buhay. Dakilang Diyos, sa umaga pong ito, tulungan po kami na maunawaan ang aralin at puspusin kami ng iyong banal na Espiritu upang ang aming matanggap na mahahalagang tagubilin at aral mula sa iyong salita ay tunay na maisapamuhay namin tungo sa iyong kaluwalhatian. Dakilang Diyos, dalangin ko po, nagabayan kami sa aming pong pagbubulay-bulay sa araw nito. Sapagkat ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa patuloy po nilang paglalakbay, kung maalaala po ninyo na sila po ay namahinga ng pansamantala doon sa Elim, na kung saan, sabi nga, nandoon ay medyo nagkaroon sila ng kapahingahan at medyo nakapanumbalik yung dati nilang lakas sapagkat mayroon pa po silang
tatahaking mga daan tungo po doon sa lupang pangako. Kung kaya nga po, sabi niya ngayong araw ay pag-aaralan natin yung lakas na kahapon ay hindi maging sapat na siyang lakas mo ngayon. Sabi niya, yesterday's strength is not enough for us today. Kung hindi, dapat matutunan natin kung paano magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos sa bawat umaga sa ating pong pagising. Marami pong nakahandang blessings. Una po, titignan natin dito ang biyaya ng Diyos. When Israel complained, nagrereklamo ang mga Israelita, ipinapakita at ipinapahayag ng Diyos ang kanyang masaganang biyaya. Ang masaganang biyaya niya ay sa pamagitan po ng kanyang pagtupad sa kanyang pangako. Sabi niya, uulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Tandaan po natin mga kapatid. Tandaan po natin mga minamahal. Na tayo na mga anak ng Diyos sa bawat hiling natin ay kanya pong tinutupad ayon sa kanyang pangako para mahayag yung kanyang kapangyarihan sa atin. Sabi niya sa mga tiga-Israelita, sa kabila ng pagrereklamo ninyo, bukas ng umaga, pauulanan ko kayo ng mga tinapay. Ito nga po siguro marahil kaibigan, mga kapatid sa Panginoon. Yung minsan naririnig natin sa mga matatanda na dapat magising tayo ng maaga sapagkat kapag nagbuhos ang Diyos ng biyaya sa langit, tayo ang unang makakuha. Subalit kapag tanghali ka na magising, wala ka nang makuha. Ito ba yung kasabihan? No? Pero ito biblical, no? Na makita natin. Sabi ng Panginoon, palabasin mo ang bayan ng Israel sa umaga upang sila ay maglikom ng kanilang tinapay na kakainin nila sa buong araw. Pero may maagom eh. Maagom, may not bukatot. Hila taw-taw-tawon maagom tang bukatot, nanipon hila hanggang kinadilapan la. Kaya sigurista eh. Humin-humpa masimala ko na ng katawan. Kung kaya, kinabukasan, kinadilapan, bilangin ng lumot. Kasi kaya panglungo unang katawan matiboy luklok. Why? We have just to rely doon sa biyaya ng Diyos. Minsan, patuloy pa rin ang tao sa kanilang pagrereklamo, kritisismo, na nagpapatunay, kinukutyan nila ang kapamaraanan ng Diyos, pero nagpapatunay ito lamang na ang tao ay makasalanan at sadyang masama. Sa kabila na pinapakita sa kanila ng Diyos, patuloy pa rin ang kanilang reklamo. They could not trust God hanggat hindi nila nakita ang katunayan. Minsan, napakahirap po magtiwala sa Diyos, tulad ng Israelita. Pero tandaan po ninyo mga minamahal, wala po tayong ibang pwedeng pagkatiwalaan kahit na yung kamag-anak mo, kapatid mo, magulang mo, o pinakamalapit sa iyong puso. Kung hindi ang ating pong pananampalataya ay ating pong ilagak at ipagkatiwala sa kapangyarihan ng Panginoon. Sapagkat kung tayo po ay nabubuhay sa sentro ng kalooban ng Diyos, mayroon po tayong pananagumpay. Nagpadala ng Diyos ng 10 salot sa bansa ng Egyptio, pero kanya pong iniligtas at iniwas ang lahat ng mga pisting iyon sa bayan ng Israel. Hindi ba nila nakita yan? At winasak ng Diyos ang mga Diyos-Diyos ng mga Ehipsyo sapagkat yung pong mga 10 salot na pinadala sa kanila na may kaugnayan sa kanilang Diyos-Diyos. At ito'y winasak ng Diyos sapagkat nais nang ipakita ng Diyos sa kanila, sa bayan ng Israel, na hindi pwedeng kapagkatiwalaan ang mga bagay na mayroong kaugnayan sa Diyos-Diyosan, kung hindi ang lubos na pagpapasakop sa kanyang mga tagubilin. Sabi ng Panginoon, mabasa natin dito sa Exodus Kapitulo 16, titignan ko kung makakasunod sila sa aking tagubilin. Anong tagubilin ng Panginoon? Sa loob ng 1 linggo, mamumulot sila araw-araw ng tinapay. Manghuhuli sila ng pugo bilang pinakakarni nila. Ngunit sa ika-6 na araw, doble sapagkat iyon po'y preparasyon sa kanilang Sabat. Pero wag ka, may mga Israelita na talagang sobrang sigurista. Kung kaya nga po, sa araw na yun, nung unang araw, mga araw, sa pagbuhos ng biyaya ng Diyos,
Sobra-sobra at labis-labis ang kanilang nilikom, itinago. Kaya kinabukasan, ito'y nagmistulang lumot sapagkat hindi yon ang alituntunin ng Diyos. Tandaan po natin, ang Diyos nagpapadala sakto lang sa pangangailangan natin. Now, sabi niya, God opened up the Red Sea. Tatandaan po natin, ipinahayag ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa gabila ng napakalaking problema nila sa dagat na pula o sa Red Sea, ay binuksan ng Diyos at sila'y lumakad sa tuyong daan. At nakita po nila ang kapangyarihan ng Panginoon. Nakita po nila ang ulap na kung saan sa kanilang unahan ay nagsisilbing lilim ng kanilang paglalakbay. Nagpapakita doon ang kaluwalhatian at kapangyarihan at ang presensya ng Diyos na umaagapay at umaalalay sa kanila. Ngunit sa kabila po nito, patuloy pa rin ang kanilang talamak na pagrereklamo at wala kakuntintuhan. Bakit? Sapagkat kakulangan ng kanilang pagtitiwala sa Diyos. Gaano kadalas na nakikita natin ang ating sarili sa ganitong sitwasyon? Harinawa, kaibigan, kapatid sa Panginoon, na di masumpungan sa ating pong puso ang kawalan ng pananampalataya doon sa mga ginagawa ng Diyos sa araw-araw sa ating buhay. Subukan po ninyong lubos na magtiwala sa Panginoon at makikita po ninyo ang kanyang saganang biyaya. And sabi niya, and the Lord went before them by day in the pillar of clouds. Tandaan po natin, sabi niya, sa Israelita, nangunguna lagi ang alapaap ng Diyos na siyang pinakakanlungan at pinakalilim nila sa bawat araw. Pinoprotektahan sila ng Panginoon. Kung atin pong isa sa pamuhay, kaibigan, kapatid sa Panginoon, ang Diyos ay laging nasa harapan natin, nasa paligid natin, sa tuwi-tuwi na sa bawat hakbang ng ating pong buhay, tayo po ay kaniyang ginagabayan. Kaya ang akin pong panalangin para sa inyo ay atin pong ilagak, ipagkatiwala ang ating buhay ng buo sa Panginoon. At siya po ang aakay sa atin, tungo po doon sa pananagumpay ng buhay spiritual. Pananagumpay kung saan mawawala yung pagrereklamo natin sapagkat makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos na gumagalaw sa buhay natin. Number 3, the life is test. Ang buhay po ay katulad ng pagsubok. Pagsubok kung saan, sabi niya po dito, I will rain bread from heaven. Sa verse 4, pauulanan ko kayo ng tinapay. At patutunayan ko sa inyo, sa bayan ng Israel, ito po ang winika ng Yahweh, ng Diyos, na patutunayan ko sa inyo ang aking kapangyarihan sa pamamagitan ng pagkakaloob ko ng inyong pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi po baga pinangako din ng Diyos sa atin mananampalataya? Nasabi niya sa Philippians 4:19, na siya ang magpupuno ng lahat ng ating mga pangangailangan. And but by God shall supply all our needs according to His riches by Christ Jesus, by Christ Jesus. And sa Matthew 6:33, ang sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Unahin mo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang kaluwalhatian at ang lahat ng mga bagay na ninanais natin sa buhay para sa ating pangangailangan ay kanya pong ipagkakaloob sa araw-araw. Nasabi niya sa Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer you and show thee the mighty things that thou knowest not, to prove that He is the God who can provide everything for us. Sabi niya, manawagan kayo sa akin na ako'y sasagot at ipapakita ko, ipapamalas ko sa inyo ang mga kamanghamanghang bagay na hindi nyo sukat akalapin ang magaganap sapagkat ako si Yahweh, ako ang Diyos na siya mong pinaglilingkuran na kayang mag-provide at magkaloob ng iyong pangangailangan pang-araw-araw. Pangapat, sabi niya, we should demonstrate our faithfulness to God. Kinakailangan po makita sa atin yung ating pong katapatan. Mahayag po sa buhay natin yung ating pong pagtatapat sa Diyos.
Sapagkat sa kanya pong winika sa verse 4 sabi niya, whether they will walk into my law or not. At doon po sa mga pagpapala ng Diyos na natatanggap natin sa araw-araw at sa mga tagubilin niya mula sa kanyang salita ay kanya pong susubukin ang ating pong katapatan sa kanya kung tayo nga po bagay susunod sa kanyang alituntunin o hindi o maging pasaway. Ating pong bantayan ang ating pong buhay, kaibigan. Sapagkat sa panglima, sabi niya, what does God's grace reveal? Ano po baga ang ipinapahayag ng biyaya ng Diyos? Ito ay ang kanyang presensya sa atin. Ibig pong sabihin na kapag pinagkaloob ng Diyos ang ating minimithi sa buhay, ay kalakip doon ang kanyang banal na presensya sapagkat tanging Diyos lamang ang makapagbibigay nito sa atin. Sabi niya, in the morning, then ye shall see the glory of the Lord. Isa po sa napakaganda, kapatid sa Panginoon at kaibigan, na maaga pong magising upang makita po natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Katulad po ng ating ginagawa sa pagtunghay ng salita ng Diyos, bago tayo bababa mula sa ating pong silid tulugan, tayo po ay nakapanalangin at nakapagpuri sa Panginoon sapagkat ginising niya tayo sa panibagong umaga at sa bawat gising may nakahandang blessings. That in the morning, sabi niya, ye shall see the glory of the Lord. At sa bawat umaga, makikita natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay tapat sa bawat umaga para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat na nagtitiwala sa Kanya. What is our bread and our wilderness journey? Ano po baga ang tinapay natin? Kung hindi, sabi niya, ang Panginoon sa Kristo. Siya po yung lakas, siya po yung katibayan na tayo po ay makapagpatuloy sa paglalakbay sapagkat magagawa natin ang lahat ng mga bagay na yan alang-alang kay Kristo na siyang nagpapalakas sa atin. Sabi niya sa John 6:33, for the bread of God is sabi niya, is he who comes down from heaven and gives life to the world. Sinong tinutukoy niya yan? Ang Panginoon sa Kristo. Siya po yung tinapay ng buhay na galing sa Diyos. Sapagkat sinabi ng Panginoon sa atin sa Mateo, na sabi niya na hindi po lamang nabubuhay ang tao sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita ng Diyos na atin pong natatanggap ay nagbibigay sa atin ng kalakasan at katatagan sa ating buhay. Pagpito, what is our challenge? Ano po baga ang pinakahamon sa atin? Katulad ng Israel, we are not weaned from Egypt's past worldly satisfactions. Minsan katulad po tayo ng Israel. Nandoon pa rin po yung damdamin natin na kapag dumating ang pressure, pag dumating po yung tila bagang nahihirapan tayo, na tila bagang napakabigat ng buhay, ay doon po natin na pag-isip-isip na mabuti pa na bumalik doon sa Ehipto sapagkat doon sa sagana. Pero nakalimutan po nila, kaibigan, kapatid sa Panginoon. Sagana man sila sa mga material na bagay, pero sila po'y alipin at pinapahirapan ng kaaway ng Diyos. Mas madalas at kung maisip po ninyo, kaibigan, kapatid sa Panginoon, kung tayo po ay nahihirapan at bat-bat po tayo ng problema, marahil nandyan po tayo sa pagiging talamak na pagre-reklamo o pagkakaroon ng talamak na reklamo laban sa ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Ngunit nakalimutan natin sa mga nakaraang panahon na pinagpala tayo ng Diyos. At kung minsay naiisip nga po natin na bumalik sa Ehipsyo sapagkat akala natin makabubuti, pero hindi po sapagkat mananatili kang alipin kung babalik ka katulad ng Israel. Magiging alipin ka ng mundo, ng sanglibutan kung manunumbalik ka sa dati mong buhay. Wala pong ibang pwedeng makapagbigay ng kakontentuhan or the satisfaction sa buhay kung hindi ang Panginoong Diyos na siyang tumawag sa atin mula sa kadiliman tungo sa liwanag upang makamit natin ang kanyang layunin sa atin na kanyang ipinagkaloob, ang buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay maging sagana ayon sa kalooban ng Diyos. Muli po, ako si Pastor Jan at ito po ang ating morning meditation.
Ang aking pong dalangin ay managana ang biyaya ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Tayo po ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, salamat po sapagkat ikaw ang Diyos ng Israel. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, ni Jacob, ni Moses, ni David, at hanggang sa aming henerasyon, Panginoon, ay nananatili kang tapat na Diyos. Kung kaya nga po, Ama, tulungan po kami na makapamuhay sa sentro ng iyong kalooban. Puspusin po kami ng iyong karunungan at ng iyong banal na Espiritu upang ikaw ang maluwalhati sa aming buhay. Gabayan, ingatan po kami, o dakilang Diyos. Ilayo sa anumang mga karamdaman. Patuloy pong tugunin ang pangangailangan namin sa buhay at pagpalain maging ang aming kabuhayan. At ngayon sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama at ang biyaya ng Panginoong Kristo, ang pakikipisan, pag-aaliw, paggabay ng banal na Espiritu, siyang sasaatin mula ngayon hanggang sa pagbabalik ng ating tagapagligtas sa pangalan ni Jesus. Amen. Nawa ang pagpapala at saganang biyaya ng Diyos ay sumaatin sa araw pong ito at magkita-kita po tayo bukas para sa ating pong daily morning devotion. Marami pong salamat at saganang pagpapala ng Diyos sa bawat isa sa inyo. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God. In Him will I trust. Surely He shall deliver thee. He shall deliver thee from the snare of the fowler, from the fowler's snare, and from the noisome pestilence. He shall deliver thee, O God, my God. In Him will I trust. He shall cover thee with His feathers, and under His wings shalt thou trust. Under His wings shalt thou trust. His truth shall be thy shield and buckler, thy buckler. Psalm 91, 1-7. Thou shalt not be afraid for the terror by night,
He